Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2621. Sa pagkakataong iyon, parang nakainom ng lason si Rudy at hinihintay ang kanyang pagpanaw. Nanginginig ang buong katawan niya, na naging dahilan ng pagkunot ng noo ni Jackie. Hihimatayin sana si Rudy kung magpapatuloy iyon. Inabot niya at hinaila si Rudy sa likod niya. Mr. Zane, hinahanap mo ba ako? Tumango si Mr. Zane bago siya sumenya sa pinto, nagpapahiwatig na hindi sila makapag-usap habang nasa labas sila. Tumango si Jackie bago siya umalis sa plaza sa harap ng hall kasama niya. Hindi nag-aksaya ng oras, agad na pumasok sa negosyo si Mr. Zane matapos makahanap ng liblib na lugar. May tournament na dapat mong puntahan, wika niya. Isang tournament. Nakakunot ang kilay ni Jackie habang nakatingin kay Mr. Zane. Huminga ng malalim si Mr. Zane bago siya tumango ng seryoso. Medyo urgent ang sitwasyon. Malalaman mo kapag nandoon ka na. Ikaw ang taong pinakaangkop para sa trabaho ngayon. Wala na tayong ibang hahanapin, kaya kailangan mong umalis. Pagkasabi noon ay may kakaibang ekspresyon ang mukha ni Mr. Zane, at para bang pinipigilan niyang magsalita. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya, may tinawid ka ba? Agad na sumagi sa isip ni Jackie ang mukha ni Elder Rick nang sabihin ni Mr. Zane ang mga salitang iyon. Alam niyang may sumasabotahe sa kanya, at aminin ni Jackie, medyo curious siya. Ano man iyon, wala siya sa yugto kung saan siya ay mortal na kaaway ni Elder Rick, sa kabila ng kanilang alitan. Pinag-iisipan ito ni Jackie, at nagpasya siyang kakalimutan niya ang bagay na iyon hanggat hindi na siya guluhin ni Elder Rick. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na madawit siya sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, walang tigil na tumango si Jackie. Inirekomenda ba ni Elder Rick na makibahagi ako dito? May problema ba sa tournament na ito? Nagtaas ng kilay si Mr. Zane, na curious sa hindi kapani-paniwalang mabilis na reaksyon ni Jackie. Gayunpaman, siya ay isang walang malasakit na tao at hindi umikot kasama si Jackie. Napabuntong hininga siya habang nagsasalita, na may banayad na pagkairite sa kanyang tono. Tama ka, si Elder Rick ang nagrekomenda sa iyo. Nasa tamang edad ka na raw at pinuri ka pa ng husto. Gayunpaman, ito ay mukhang isang parusang kamatayan sa akin. Ang tournament mismo ay maayos. Kung mahusay kang gumanap, makakakuha ka ng maraming gantimpala, at mas titingnan ka ng mga matatanda sa silangan. Kung hindi ka gumawa ng mabuti, maghihirap ka. Kahit na hindi pa nakapunta si Mr. Zane. Malinaw tungkol sa mga nilalaman ng paligsahan, maaaring pumili si Jackie ng ilang mahahalagang punto mula sa mga salitang iyon. Una ay nasa tamang edad na siya. Marahil ay sinabi ni Elder Rick na si Jackie ang pinakamagaling sa mga nasa novel drama. Kanyang pangkat ng edad. Kahit na ang torneo mismo ay maaaring walang problema, dapat itong kasangkot sa isang bagay na hindi ka panipaniwala. Mahalaga. Kung mabibigo si Jackie sa anumang uri, si Jackie ay magiging paksa ng maraming kritisismo sa publiko, yun. Marahil ang dahilan kung bakit labis siyang inirerekomenda ni Elder Rick. Gusto niyang tingnan ng ibang matatanda si Jackie at gawing magaspang ang landas ni Jackie. Si Elder Rick ay magiging madaling makitungo kay Jackie nang walang labis na pagsalungat. Kabanata 2622. Ang bagay ay nailagay na sa bato, at hindi na ito mababaligtad, sabi ni Mr. Zane, ang kawalan ng kakayahan na makikita sa kanyang boses. Tinitigan niya si Jackie na tila nakikiramay habang idinagdag, sandali lang, darating yung dalawa, gagawin ko. Ipakilala ang lahat. Walang sinabi si Jackie habang tahimik siyang nakatayo, ngunit pilit na nananatiling kalmado si Rudy. Hinailan niya ang braso ni Jackie at pabulong, kung ganoon, hindi ka makakapunta. Alam nating dalawa na ito ay isang bitag. Dapat nating iwasan si Elder Rick. Ganun siya. Kasuklam-suklam, at hindi natin hahayaan na makuha niya ang gusto niya. Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago tumango habang bumulong kay Rudy, tama ka, pero malamang naunahan niya ako. Ang pagtanggi na lumahok sa paligsahan na ito, gayunpaman. Gagawin mo talaga ang gusto niya. Natarante si Rudy dito, nanlaki ang mga mata sa sinabi ni Jackie. Anong ibig mong sabihin? Kung tayo tanggihan mo, gagawin pa rin natin ang gusto niya. Napabuntong hininga si Jackie sa sobrang inis habang bahagyang tumango bago sinabing, kung tatanggihan ko sila ngayon, tatanggihan ko ang mga nakatataas. Ang mga taong iyon ay hindi magkakaroon ng magandang impresyon sa akin. Sa bagay, nasa tamang edad at talento naman ako. Kahit ano pang tingnan mo, kailangan kong subukan. Umasim ang mukha ni Rudy sa narinig.
Nag-aalala siyang tumingin sa paligid habang nagkakamot ng ulo, sinusubukang mag-isip ng paraan para tumanggi pero walang silbi. Tila talagang natrap sila ni Elder Rick nang walang lugar para makatakas, at sumulong man sila o umatras, makikinabang pa rin si Elder Rick dito. Inabot ni Jackie at hinawakan si Rudy. Huwag mo nang masyadong isipin. Ano man ang mangyari, kailangan nitong subukan. Magkaroon ng kaunting tiwala sa akin. May mga bagay kung saan ang tunay na nanalo ay hindi makikita hanggang sa huli. Sandali. With that, wala nang sinabi pa si Jackie. Tahimik na pinagmamasdan ni Mr. Zane ang kanilang pag-uusap, walang ginawa kung hindi ang makahulugang tingnan si Jackie. Nang matapos ang pag-uusap ni na Jackie at Rudy, tumahimik si Mr. Zane bago siya nagsalita, hindi pa ganoon katagal at nasaktan mo na si Elder Rick. Palagi kong alam na hindi ka isang taong maingat. Parang hindi naman ako nagkamali. Tahimik na tumangala si Jackie kay Mr. Zane. Palagi kong sinasabi at ginagawa ang mga prinsipyong inilatag ko para sa aking sarili. Hindi ko guguluhin ang sinumang hindi gumugulo sa akin. Kung hindi sinubukang gawin ni Elder Rick ang isang bagay sa akin, wala akong problema sa kanya. Nang marinig iyon, nagpakawala ng malamig ng ngiti si Mr. Zane. Masyado kang overconfident. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nangyari. Ang lahat ng tungkol sa iyo ay nagsimulang kumalat, at alam ng lahat na ikaw ay may talento sa lahat ng paraan, novel drama. Gayunpaman, ang isang elder ay isang elder pa rin. Wala siyang magagawa sa iyo sa publiko, ngunit hindi ito maghahirap sa kanya kahit anong pain. At bitag ka sa likod ng mga eksena, tulad ng nangyari ngayon. Kung hindi kanya masyadong nirekomenda, ikaw. Hindi sana inilagay sa ilalim ng limelight. Tumango si Jackie. Kahit na hindi sinabi ni Mr. Zane, naunawaan ni Jackie ang loika sa likod ng lahat ng mayroon. Nangyari. Isang maliit na tawa ang pinakawalan niya, ngunit hindi natitinag ang kanyang kalmado. Magagawa niya ang anumang gusto niya, ngunit kailangan niyang tiisin ang mga kahihinatnan para sa anumang gagawin niya, sabi ni Jackie. Parang mapurol. Kahit na si Jackie ay hindi sinusubukang palakihin, si Mr. Zane ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang saya sa mga salitang iyon. Sa huli, si Mr. Hindi napigilan ni Zane ang pagtawa ng malakas. Kabanata 2623. Matagal na tumawa si Mr. Zane bago siya umubo ng mahina, at sinabing, ikaw ang pinakamatitiyak na pang-anim. Great Alchemist na nakita ko na. Sa napakaraming taon, hindi pa ako nakakita ng isang pang-anim na baitang alchemist na mangangahas. Hamani ng isang elder at ipahayag pa na babalikan niya sila. Curious ba akong malaman kung saan ang lahat ng katapangan na novel drama? Galing. Hindi sumagot si Jackie, gayunpaman, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngisi habang nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, si Mr. Zane. Malamang ay matutuwa kung sasabihin ni Jackie na lalabanan pa niya ang mundo kung kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda ay isang walang kapantay na awtoridad sa mga mata ni Mr. Zane. Si Mr. Zane ay nasa Phoenix Valley para dito. Mahaba ngunit hindi kailanman nagawang makuha ang titulong iyon. Pakiramdam niya ay hindi magiging katapat ni Jackie ang isang elder. Kahit si Jackie. Talented, napakaraming iba pang may talento, masyadong. Sa huli, ilan sa kanila ang magiging matanda. Matagal na natawa si Mr. Zane bago siya tumigil. Walang magawa siyang umiling at sinabing, dahil ako ang nagdala sa iyo dito, hayaan mo akong mag-iwan sa iyo ng isang paalala, mas mabuti na huwag kang masyadong mauna sa iyong sarili. Kung tutuusin, isa ka lang 6th grade alchemist. Bigla na lang silang nakarinig ng sunod-sunod na yabag, at lumingon ang tatlong lalaki at nakita nila ang dalawang lalaking nakasuot ng berdeng damit na may mga alchemist badge sa ikapitong baitang na naglalakad papunta sa kanila. Napatingin si Mr. Zane sa kanilang dalawa at agad na kinalma ang sarili. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan niya bago siya tumango sa magkabilang figure. Yumuko silang dalawa kay Mr. Zane at magalang na binati ito. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata. Kahit na binati nilang dalawa si Mr. Zane, hindi niya maramdaman ang labis na paggalang sa kanilang mga salita. Parang hindi naisip ng dalawa na ganoon kahalaga si Mr. Zane. Kahit sinong regular na alchemist ay lubos na ituturing si Mr. Zane bilang isang deacon, kahit na hindi pa siya naging elder, ngunit silang dalawa ay kapansin-pansing mga exception. Siyempre, masasabi ni Mr. Zane na ang dalawang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay hindi ganoon kagalang, ngunit tila hindi siya masyadong nadismaya tungkol dito. Nakangiti niyang ipinakilala sila kay Jackie, si Claude Hodgins ito, at ang katabi niya ay si Benedict Malone. Pupunta ka sa Sky Peak Pavilion kasama silang dalawa at magkakaroon ng maliit na tournament doon. Tumango si Jackie at binati ang dalawang lalaking nakasuot ng berde. Tumango rin ang dalawa kay Jackie, ngunit kapansin-pansing matalim ang kanilang mga titig. Sinuri nila si Jackie at tumingin ng masakit.
Matanong, labis sa kakulangan sa ginhawa ni Jackie. Gayunpaman, naunawaan ni Jackie ang kanilang layunin. Sinabi ni G. Zane na ang paligsahan ay limitado sa edad na. Ibig sabihin halos magkasing edad lang silang dalawa. Ang pagiging 7th grade alchemist sa kanilang edad. Natural na nagbigay sa kanila ng malaking pagmamataas. Matapos ipakilala ni Mr. Zane ang tatlo sa kanila, hindi na niya ipinagpaliban ang mga bagay-bagay habang dinala niya sila sa isang maliit na sisidlan, sila. Patungo sa nabanggit na Sky Peak Pavilion. Hindi na tinanong ni Jackie kung nasaan ito, sa halip ay iniisip kung anong klaseng tournament ang kanilang pagdadaanan. May sense naman kung bakit naisip ni Mr. Zane na hihilahin sila ni Jackie pababa. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang dalawang kalahok ay mga alchemist sa ikapitong baitang. Damang-dama ang kanilang kay-abangan, kaya malamang na may kakayahan sila kahit nasa kanila. Mga alchemist sa ikapitong baitang. Matapos matiyak ang katotohanan iyon, nagpahinga na lang si Jackie. May 4 na tao sa maliit na barko. Maliban kay Mr. Zane, na nagmamaneho ng sasakyang dagat, silang 3. Pumwesto mag-isa para magpahinga. Kabanata 2624. Walang balak si Jackie na kaibiganin ang 2 pang lalaki, habang ang 2 ito ay masama ang tingin kay Jackie. Matapos ang lahat ng nangyari noon, kapansin-pansing mas naging maingat si Mr. Zane. Habang sumusulong sila, siya ay regular na hihinto at pag-aaralan ang kanilang paligid para sa anumang palatandaan ng pananambang. Si Jackie at ang 2 lalaking nakasuot ng berdeng damit ay pumikit lamang at nagpahinga sa sisidlan. Noong una, medyo composed pa rin sila, pero si Claude ay nagsimulang mawala ng pasensya pagkaraan ng ilang sandali. Nagangat ng tingin si Claude. Jackie at sinabing, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Elder Rick sa labis na pagpupuri sa iyo. Grade 7 kami. Mga alchemist ang nangunguna dito. Siguraduhin hindi mo kami kaladkarin pababa at bigyan si Elder Rick. Nagsalita si Claude na parang tinuturuan si Jackie. Na ikinakunot ng noo ni Jackie. Kinasusuklaman niya ang sinumang nagsasalita sa kanya sa ganoong paraan, at kumilo si Claude tulad niya. Malayo kay Jackie. Kung may sinabi pa sana si Claude, baka hindi masyadong mag-react si Jackie, pero ang tono ni Claude ang nagpasiklab sa fuse ni Jackie. Tumangala siya kay Claude at sinabing, ang isang bagay na pinakaayaw ko ay ang mga nagsasalita ng hindi alam ang buong sitwasyon, halatang ganyan kaklaseng tao. Hindi mo pa nakikita kung gaano ako kagaling, pero hinusgahan mo na ako sa pakikinig lang sa sinasabi ng iba. Anong gentleman mo? Si Elder Rick ay may sama ng loob sa akin, pinupuri lang niya ako sa pagtatangkang hilahin ako pababa. Novel drama. Ang mga salitang iyon ay natigilan kay Claude, habang si Benedict ay tumangala mula sa kanyang pagkakaupo kay Jackie na may kakaibang ekspresyon. May sama ng loob si Elder Rick sa lalaking ito. Inirerekomenda si Jackie dahil sa sama ng loob. Hindi naiwasang tumango ang dalawa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, na may katuturan. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay isang alchemist sa ika-6 na baitang, at isang alchemist sa ika-6 na baitang ay hindi magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman sa paligsahan na ito. Kailangan nilang umasa sa mga alchemist sa ika-7 baitang. Nandoon lang si Jackie para magdagdag sa mga numero. Maaaring sinabi ni Elder Rick ang maraming magagandang salita, ngunit hindi niya kailanman sinabi na tutulungan sila ni Jackie na makamit ang tagumpay. Ibang klase ka talaga, nabalitaan kung matagal ka nang hindi nakakapunta sa Phoenix Valley, at nagawa mong magtanim ng sama ng loob sa iyo ni Elder Rick at magsumikap pa nga na magdulot ng gulo sa iyo. Kapuri-puri ka talaga. Ang mga salitang ito ay tinadtad ng halatang pangungutya. Napabuntong hininga si Jackie. Kagagaling lang niya sa kanyang mga tindig nang magsimulang umaktong muli ang mga bagay-bagay, at hindi man lang niya ginusto makipagpalitan ng salita sa 2 lalaking ito. Kahit na sila ay mga alchemist sa ika-7 baitang, hindi sila gaanong pinapahalagahan ni Jackie. Gayunpaman, mula noong 2. Sa kanilang sinabi, hindi na napigilan ni Jackie. Tiningnan ni Claude si Jackie ng masama na parang kasalanan ni Jackie kung bakit nasaktan si Jackie kay Elder Rick. Bahagyang umungol si Jackie habang nakatingin kay Claude. At ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pumunta sa iyong masayang paraan at magbigay? Mga panunuyan ng iba. Hindi mo man lang alam kung anong uri ng relasyon ang mayroon ako kay Elder Rick, ngunit matapang mong ipagpalagay at ipahiwatig na ako ang may kasalanan. Kung sakaling mapatay ka ng isang matanda sa hinaharap, tiyak na ikaw ang may kasalanan. Nanlaki ang mata ni Claude, hindi niya inaasahan na ganito pala kalala ang init ng ulo ni Jackie. Kakasabi pa lang niya pero nabaril na siya. Pabalik kaya marahas. Hindi pa ako nakakita ng isang pang-6 na baitang alchemist na kasing bangis mo. Wika ni Benedict, nakakunot ang noo niya. Kabanata 2625. Nakangiting lumingon si Jackie kay Benedict. Bueno,
hindi pa ako nakakita ng mga alchemist sa ikapitong baitang tulad mo na hindi. Alam kung paano isipin ang iyong sariling negosyo. Kayong dalawa parang bored lang at walang magawa. Gawin. Sa tingin mo kaya mong maglibot at magdulot ng gulo sa ibang tao dahil lang sa ikapitong baitang alchemist ka. Hindi pa man lang natapos ni Jackie ang kanyang pananalita nang lumingon si Mr. Zane at sumigaw. Tahimik. Malapit na tayo sa Sky Peak Pavilion. Huwag mong ikahiya ang Phoenix Valley. Kung ano man ang mangyari, kailangan mong tandaan na sa iisang lugar kayo galing. Kapag nasa labas ka, ikaw. Represent Phoenix Valley, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo sa loob ng Phoenix Valley, pero kapag nasa labas ka, magiging novel drama ka. Pinarusahan sa pagpapahiya sa lambak kahit sino ka man. Natahimik ang tatlong lalaki sa sinabi ni Mr. Zane. Gayunpaman, hindi hamupo ang galit ni Claude at Benedict, at ito. Ipinakita sa kanilang mukha. Nakasimangot silang dalawa habang nakatitig kay Jackie na nakapikit lang at hindi pinansin. Sinarado ni Jackie ang kanya. Mga mata, ayoko nang may gawin pa sa kanila. Sina Claude at Benedict, na magkakilala, ay walang alinlangan na magkapit bisig anuman ang mangyari. Pagkarating sa Sky Peak Pavilion, sa wakas ay ipinakilala ni Mr. Zane ang clan. Ang Sky Peak Pavilion ay isang ikawalong baitang angkan, ngunit hindi sila maihahambing sa iba pang ikawalong baitang angkan. Na-promote lang sila wala pang 2 taon na ang nakakaraan, at ang Sky Peak Pavilion ay naging 7th grade clan pa lang noon. Samantala, ang Breaking Pavilion iyon ay salungat sa alyansa ay nasa tuktok ng ikawalong baitang angkan, isang pilak na lang ang layo mula sa pagiging isang ikasyam na baitang angkan. Kung ang Sky Peak Pavilion ay nakipagdigma sa Unbreaking Pavilion, malamang na mawawasak sila sa loob ng wala pang 1 buwan. Matapos ipakilala ang Sky Peak Pavilion, hindi maiwasan ni Jackie na magtaka. Ano ang punto ng tournament na ito? Umalis sila papuntang Sky Peak Pavilion at binagtas ang napakalayo, kaya kailangang may importanteng bagay. Ano ang napakahalaga? Si Jackie ay nangangailangan ng mas maraming oras upang malaman ito. Naghihintay na sa labas ng bundok ang mga matatanda ng Sky Peak Pavilion. Nang huminto ang sisidlan, bumangon ang mga matatanda upang salubungin sila. Nagpalitan sila ng maraming kasiyahan kay Mr. Zane bago sila dinala ng mga elder sa inner compound ng Sky Peak Pavilion. Maaaring nasa ikawalong baitang ang Sky Peak Pavilion. Sekta, ngunit hindi gaanong kahanga-hanga ang kanilang mga gusali. Hindi nila maihahambing sa Phoenix Valley. Dinala sila ng mga elder ng Sky Peak Pavilion sa mahabang landas bago sila nakarating sa isang maluwang na bulwagan. Medyo kakaunti ang tao sa bulwagan, ngunit 2 lang ang upuan sa gitna. Napatingin si Jackie sa 2 taong nakaupo doon. Ang isa sa kanila ay may espesyal na elder robe ng Phoenix Valley at malamang siya ang elder mula sa silangan na binanggit noon ni Mr. Zane. Ang isa naman ay mukhang nasa late 40s na. May ngiti sa kanyang mukha, hindi umabot sa kanyang mga mata. Siya. Nagbigay ng impresyon ng isang mapanlinlang na matandang sorrow. Napayuko si Mr. Zane sa kanilang dalawa. Pagbati, Elder Maurice, Master Forest. Kaya iyon ay si Master Forest mula sa Sky Peak Pavilion. Kung titingnan kung gaano kagalang si Mr. Si Zane ay, si Master Forest ay malamang na may magandang posisyon sa Sky Peak Pavilion. Ang sumunod ay isang string ng mga walang laman na pleasantries. Pinag-usapan nila kung gaano kaligtas ang paglalakbay at nagtanong tungkol sa ilang bagay sa Phoenix Pavilion. Mukhang pamilyar si Mr. Zane sa mga paglilitis na ito. Tahimik na nakatayo sa gilid si Jackie, walang sinasabi. Medyo matagal bago sila nakarating sa pangunahing paksa. Kabanata 2626. Tumayo si Master Forest habang kumaway sa 3 sa likuran niya at sinabi, kahit na may huwad na pagpapakumbaba, ito ang mga alagad na itinaas ng Sky Peak Pavilion sa loob ng maraming taon. Hindi sila maihahambing sa iyong mga alagad mula sa Phoenix Valley, ngunit sila ay sanay sa kanilang sariling karapatan. Dinala namin sila dito ngayon para sana ipakita ang ilan sa kanilang husay, novel drama. Nagpatuloy si Master Forest sa pagpapakilala sa 3. Ang lalaki sa harapan ay si Conrad Soller, habang ang 2 pa. Sa likod ni Conrad ay sina Jameson Leahy at Bradley Cooper ayon sa pagkakabanggit. Ang bawat isa sa kanila ay halos kasing edad ni Jackie at may mga badge ng alchemist sa ikapitong baitang. Nang matapos si Master Forest, sa kanyang pagpapakilala, nagkusa si Elder Maurice na ipakilala ang kanyang mga alchemist. Lumakad si Elder Maurice at tumingin. Sina Claude at Benedict, na parehong nakatayo sa harap ni Jackie, at masaya ang ekspresyon ng mukha niya nang gawin niya iyon. Gayunpaman, nanlamig ang mukha niya nang tumingin siya kay Jackie, lalo na sa 6th grade alchemist badge sa dibdib ni Jackie. Nanlaki ang mata niya habang bahagyang nanginginig ang labi.
Sa kabutihang palad, kaharap niya ang mga kinatawan ng Phoenix Valley sa sandaling iyon, at hindi nakita ng mga kinatawan ng Sky Peak Pavilion ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Huminga ng malalim si Elder Maurice bago tumingin kay Mr. Zane na may nagtatanong na tingin. Maliwanag na nagtatanong siya kung bakit naroon ang isang alchemist sa ika-6 na baitang. Napaawang ang labi ni Zane. Alam niya bago siya pumunta rito na magagalit si Elder Maurice kapag nakita niya si Jackie, ngunit hindi kayang saktan ni Zane ang magkabilang panig, kaya napadpad siya sa gitna. Kahit gaano kahusay si Mr. Zane sa paglalaro ng politika, may mga bagay na hindi niya maiiwasan. Sa mga ganitong sitwasyon kung saan imposibleng makipagkasundo sa magkabilang panig, kailangan pa rin niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin, gaano man siya nag-aatubili. Ang mga nakatataas ay ang nagayos para gawin niya ito. Parehong hindi kapani-pani walang masamang senaryo para kay Zane ang pag-screw up o pag-offend sa magkabilang panig. Naturally, ayaw niyang may magkamali. Walang magawa, ibinukan niya ang kanyang mga labi nang ibinalik niya ang tingin ni Elder Maurice. May mga bagay na kailangan niyang linawin, kung hindi, magdudulot siya ng maraming problema. Ito ay tulad ng pagsasabi kay Elder Maurice na ang buong sitwasyon ay naging ganito dahil sa kanya. Napakunot noo si Mr. Zane at nag-isip tungkol dito saglit, sinusubukan niyang isummarize ang kanyang makakaya. Nag-isip bago siya nagbigay ng pinasimpleng bersyon ng paliwanag na nasa isip niya kay Elder Maurice. Nagdilim ang ekspresyon ni Elder Maurice sa isang kisap mata. Sa simula, nabigla lang si Elder Maurice nang inala ang alchemist sa ika-6 na baitang, ngunit pagkatapos na maunawaan ang sitwasyon, kaagad si Elder Maurice ay naunawaan kung gaano kakilakilabot ang sitwasyon. Nakasimangot na bamulong, ito ay isang kapahamakan. Hindi ba alam ni Rick kung gaano kahalaga ang tournament na ito? Hindi ba niya alam kung ano ang kahihinatnan nito kapag nagkamali tayo ng hakbang? Sa sobrang takot ni Mr. Zane ay nanginig siya pagkatapos niyang marinig iyon. Hindi ko alam ang tungkol dyan, pero Elder Rick vouched and insisted on nominating Jackie for this, walang magawa niyang sagot. Sinasabi niya ang talents ni Jackie kaya malaki, at nasa tamang edad na si Jackie, kaya kalaunan ay sumang-ayon ang lahat sa kanyang rekomendasyon. Nag-init ang mukha ni Elder Maurice sa galit. Nanginginig ang kanyang kanang kamay, at magsisimula na sana siyang magmura. Mga salita ay pinahihintulutan siya ng sitwasyon. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at sinubukang pakalmayan ang kanyang boses. Nandito talaga siya sa labas sinusubukang sirain ang mga bagay-bagay. Kung si Jackie ay nasa peak ng 6th grade alchemist at isang buhok lang ang layo. Mula sa pagiging isang alchemist sa ika-7 baitang, maaaring makuha niya ang ilang mga resulta sa tournament na ito, ngunit sinabi mo sa akin na hindi pa nagtagal mula nang umunlad siya bilang isang alchemist sa ika-6 na baitang. Paano niya nadala ang ganito kabigat? Pasanin. Tuluyan na tayong matatalo sa tournament na ito dahil sa pakikialam ni Elder Rick. Kabanata 2627. Hindi namin pinakialaman ang kanyang sama ng loob, ngunit siya ay nawala ng kontrol kamakailan. Naglakas loob siyang gumamit ng ganoon. Mahalagang tournament para harapin ang taong hindi niya gusto. Ito ay halos isang pag-abuso sa kapangyarihan. Masyado na siyang malayo. Si G. Zane sa loob-loob na sumang-ayon kay Elder Maurice, talagang nalampasan ni Elder Rick ang linya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang tournament na ito halos isinugol ang mga benepisyong maaaring makuha ng Phoenix Valley. Kung hindi sila nanalo sa torneo sa pagkakataong ito, ang Phoenix Valley ay kailangang magbayad ng mas malaking presyo para makuha ang Sky Peak. Ang tulong ng pavilion. Sa isiping iyon, nagdilim ang ekspresyon ni Zane sa kanyang estado ng pagkagalit. Siya ay isang deacon na may isang tiyak na antas ng kapangyarihan sa Phoenix Valley, ngunit laban sa mga matatandang iyon, hindi siya talaga humawak ng anumang timbang. Hindi niya kailanman binibigkas ang kanyang mga opinyon ng casual kapag kaharap ang mga matatanda, kahit na alam niyang tama siya. Kaya naman wala siyang ibang magawa kundi ang makaramdam ng kawalan ng lakas sa mga sandaling iyon. Pinilit ni Elder Maurice na mabawi ang kanyang kalmado at mapanatili ang isang normal na ekspresyon, ngunit habang iniisip niya ito, lalo siyang nagagalit. Wala siyang ibang gusto kundi ang magmadaling bumalik sa Phoenix Valley at hamanin si Elder Rick sa isang tunggalian hanggang sa kamatayan. Napasulyap si Mr. Zane sa likuran niya at nakita niya si Master Forrest na curious na nakatingin sa kanila. Sa bagay, matagal na silang nagbubulungan. Bahagyang umubos si Zane at sinabing, Elder. Nakatitig sa atin si Master Forrest. Walang magawang ibinuka ni Elder Maurice ang kanyang mga labi. Matapos huminga ng malalim, sa wakas ay napigilan niya ang galit sa kanyang puso nang lumingon siya kay Master Forrest. Ang ilang mga bagay sa lambak ay lumitaw, kaya't patawarin mo ako, Master Forrest. Parami ng parami ang mga problemang lumalabas. Nagtaas ng kilay si Master Forrest.
Sa kabila ng kanyang pagtaas ng pagkamausisa, si Elder Maurice ay mahalaga pa rin, at hindi niya kayang gawing awkward ang mga bagay-bagay. Nagpakawala ng tawa si Master Forest bago siya tumango. Ilang araw ka pa rin dito, kaya hindi issue ang medyo delay. Maaari mong gawin ang iyong pag-uusap ng mas pribado sa ngayon. Tumango si Elder Maurice at naglakad pasulong. Kinawian niya si Jackie at ang iba pa, at nagmamadali silang tumango, sila. Sumunod na malapit sa likuran ni Elder Maurice at dumating sa sulok ng bulwagan. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Elder Maurice ang sarili. Inabot niya at hinayla si Mr. Zane papunta sa kanya. Bago sumirit ng nagngangalit na mga ngipin, wala akong pakialam kung ano ang iniisip ni Rick, ngunit kung ang bagay na ito ay haatak sa atin pababa. Hindi siya bibitawan. Galit na si Elder Maurice sa sandaling iyon. Siya ay karaniwang hindi kailanman magsasabi ng isang bagay sa isang deacon, lalo na. Dahil hindi ganoon kalapit sa kanya si Mr. Zane, ngunit pakiramdam ni Elder Maurice ay mamamatay siya sa pagkabigo kung hindi siya maglalabas ng ilabas ang kanyang galit. Walang magawang ibinukan ni Zane ang kanyang mga labi, alam kung gaano kagalit si Elder Maurice. Wala nang paraan para baguhin nila ang sitwasyon. Nandoon na si Jackie, at hindi nila magawa. Posibleng gumawa ng anumang mga huling minutong pagbabago. Dahil doon, umikot ang tingin ni Zane kay Jackie. Kabanata 2628. Sa buong palitan, hindi nawala ang kalmado ni Jackie dahil tahimik lang siyang nakatayo sa likuran nila. Kahit siya. Narinig niya ang ilan sa mga sinabi nila, bahagya siyang nag-react sa mga ito. Para bang hindi siya pinag-uusapan ng mga ito. Lahat, sina Claude at Benedict naman ay hindi napigilan ang kanilang kasiyahan. Matapos hilahin, sila. Nagawa niyang marinig ang ilan sa mga pag-uusap sa kabila ng pagsisikap ni Elder Maurice na pababain ang kanyang volume, syempre. Alam nila kung bakit halatang galit si Elder Maurice. Nakangisi si Claude habang nakatingin kay Jackie, ang istorbo niya. Kung ito ay sino man, hindi magkakaroon si Elder Maurice. Ay galit na galit, at ang bagay ay hindi magiging ganoon kagulo. Sa sandaling naisip niya kung gaano ka-arrogant si Jackie sa sisidlan, nakaramdam si Claude ng matinding galit sa loob niya. Dapat malaman ni Jackie na pumili ng kanyang mga laban, na maaari niyang masaktan at hindi niya magawa. Nakataas ang isang kilay niya habang sinasadyang tumabi kay Jackie, bumubulong para walang makarinig sa kanya, naririnig mo ba? Yun. Galit na galit si Elder Maurice, salamat sa iyo. Ang isang tulad mo ay hihilahin lamang kami pababa sa tournament na ito. Napaawang ang labi ni Jackie sa sobrang inis. Karaniwan, hindi niya papansinin ang anumang sinasabi ng mga tao, ngunit si Claude ay parang isang nakakainis na langaw sa kanyang mga tainga na bumubulong sa kanyang tainga, na iniinis siya ng walang katapusan. Tumingin siya kay Claude at mahinang sumagot, nakalimutan mo na ba lahat ng sinabi ko noon? Hindi mo pa ako nakitang kumilos noon, kaya bakit mo itinatakda ang paghatol sa akin? Sa tingin mo hihilahin kita pababa? Sa tingin ko, basura ka lang. Maaaring hininaan ni Jackie ang boses niya nang sabihin iyon, ngunit hindi siya natatakot na marinig siya ng iba gaya ni Claude. Parehong narinig ni na Elder Maurice at Mr. Zane ang mga bahagi nito, kahit na nakatayo sila sa harapan. Sa kanila, sabay na napalingon ang dalawa kay Jackie, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Jackie nang maramdaman niya ang mga mata nito sa kanya, kalmado pa rin gaya ng dati. Samantala, naging purple ang mukha ni Claude sa sinabi ni Jackie, at sa sobrang galit ay nanginginig ang magkabilang kamao. Napansin niya na wala siyang sinasabi para manig si Jackie, mukhang walang pakialam ang lalaking iyon sa sinasabi niya. Mukhang handang sabihin ni Jackie ang anumang bagay pabalik sa kanya, anuman ang sitwasyon nila. Halos lumuwa si Claude ng dugo sa galit. Kung hindi siya hinayla pabalik ni Benedict, si Claude ay nagsimulang makipag-away kay Jackie sa lugar. Pinaikit ni Elder Maurice ang kanyang mga mata habang sinusuri niya si Jackie. Kumunat ang noo ni Mr. Zane na halatang may gustong sabihin. Gayunpaman, sa kanyang pagiging maingat, nilunok niya ang kanyang mga salita. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Isang maliit na tawa ang pinakawala ni Elder Maurice habang naglalakad siya patungo kay Jackie. Mukhang hindi ka naman natatakot, ngayon ba? Nakatitig ng diretso si Jackie sa mga mata ni Elder Maurice. Kahit na hindi niya talaga marinig ang lahat ng sinabi ni Elder Maurice kanina, alam niya kung saan nakatayo si Elder Maurice. Hanggat wala siya sa parehong panig ni Elder Maurice, maaaring magkaroon ng kaunting puwang si Jackie upang maniobra sa darating na mga kaganapan. Dahil doon, nagpakita si Jackie ng mapagmataas na ekspresyon sa unang pagkakataon habang bahagyang tumango. Siyempre hindi. Kung natatakot ako, hindi ako sasama. Napataas ang isang kilay ni Elder Maurice dito, isang kakaibang ekspresyon ang nakaukit sa kanyang mukha.
Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay may isang ika-6 na baitang alchemist badge sa kanyang dibdib, ngunit siya ay nagsalita ng mas proud pa kaysa sa ika-7. Grade Alchemist. Napasimangot si Elder Maurice nang may pumasok sa kanyang isipan. Ang batang nauna sa kanya ay tiyak na tiwala sa kanyang novel drama. Kakayahan, basta't hindi lamang siya labis na ipinagmamalaki. Kahit na karaniwan niyang nakikilala ang huli, umaasa siyang si Jackie ang nauna sa puntong ito. Kinuha ni Elder Maurice. Huminga ng malalim habang seryosong sinabi, nagkaroon kayo ng lomet ni Elder Rick, hindi ba? Kabanata 2629. Maaaring ito ay binigkas bilang isang tanong, ngunit malinaw na sinabi sa ekspresyon ni Elder Maurice na alam niya ang nangyari. Pababa, si Jackie, hindi nag-abala na itago ang katotohanan, ay tumango. Oo, may mga conflicts kami dati. May isang alchemist na. Parang iniinsulto ko siya pagkatapos kong hindi ibigay ang gawain ko sa kanya sa task hall, kaya nagayos siya ng isang assassin para patayin ako. Pagkatapos mailantad ang bagay, sinubukan niyang magsalita para sa kanya si Elder Rick, at tuparin ang kanyang pangako sa taong iyon. Lubos na binaluktot ni Elder Rick ang katotohanan. Inilantad ko siya sa huli, gayunpaman. Ang dalawang alchemist na nagtangkang patayin ako ay nakakulong na, kaya si Elder Rick ay napahiya ng bagay. Dahil nawala ang anumang magagandang bagay at benepisyo na mayroon siya dahil sa pagkabansot na iyon, nagpasya siyang guluhin ako. Siyempre, saglit na napagdaanan ni Mr. Zane ang bagay na ito kasama si Elder Maurice, kaya halos alam ni Elder Maurice ano ang nangyari. Matapos ay relay ni Jackie ang kanyang kwento, bigla siyang nagtaas ng boses at sinabi sa matuwid na tono, bago ako pumasok sa Phoenix Valley, naisip ko na ang mga nakatataas ay hindi kailanman magpapabor sa sinumang tulad nito, kahit na may kompetisyon sa loob. Mukhang masyado akong walang muwang. Pakiramdam ko, ang isang tulad ni Elder Rick ay hindi karapat-dapat sa posisyon ng isang elder. Ang kanyang moral na karakter ay hindi karapat-dapat, at hindi ko siya kikilalanin kailanman. Bumaba ang temperatura sa sinabi niyang iyon. Maging sina Claude at Benedict ay nanlaki ang mga mata at gulat na napatingin kay Jackie. Sa totoo lang, pareho sila ng damdamin, na hindi karapat-dapat si Elder Rick na maging elder. Anuman, talagang naglakas loob si Jackie na ipahayag ito, na ikinagulat nila. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay isang alchemist pa rin sa Phoenix Valley, ngunit ipinahayag niya ang kanyang sama ng loob at tinanong pa ang mga nakatataas. Kinwestiyon pa niya ang kanilang moral compass, isang bagay na hindi gagawin ng ordinaryong tao. Kahit na walang kabuluhan si Claude, hinding-hindi niya tatanungin ang ibang elder sa harap ng iba. Ang masama pa, si Jackie ay nagsalita ng may kumpiyansa, napakatapang, at ang kanyang buong tindig ay amoy ng pagmamalaki. Kumunat ang noo ni Benedict. Jackie, how dare you? Kahit na may nagawang mali ang isang elder, hindi mo dapat tanungin sila. Nakataas ang isang kilay ni Jackie nang lumingon siya kay Benedict. Marami na akong nakitang asong katulad mo. Kahit na patuloy kang tumahol, hinding-hindi ako sasang-ayon sa iyo. Huwag kumilos ng mas banal kaysa ikaw kapag ito ay hindi man lang nag-aalala sa iyo. Kung hindi dahil sa ebidensyang hawak ko, ang pagtatangka na pumatay sa akin ay hindi sana na-clear, at ako ang magiging kapus-palad. This don't concern you at all, kaya halatang wala kang pakialam. Maaari kang makipag-usap sa elder na iyon nang walang pag-aalaga sa mundo para sipsipin siya, pero kung pinipigilan mo ako sa mga kilos mo, maling galaw iyon. Pagkasabi niya nun, naglakad na si Jackie pasulong, pinilit si Benedict na umatras. Hindi inaasahan ni Benedict si Jackie. Solusyunan. Bigla na lang. Magaling sinabi. Sinangayunan ni Elder Maurice, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Si Jackie naman ay umangat. Isang kilay. Aba, parang tama ang ginawa niya. Magsusugal. Kabanata 2630. Si Elder Maurice ay nagalit na kay Elder Rick dahil sa pakikialam niya sa kanyang mga gawain. Nagplano na siyang makipaglaban. Pabalik laban kay Elder Rick, kaya naman matapang niyang pinalakpakan ang mga salita ni Jackie. Si Jackie ay nakakuha ng sapat na halaga ng pabor ni Elder Maurice. Bahagyang tumangala si Elder Maurice. Kahit na sa tingin ko ay tama ka, kailangan mo pa rin ang karapatang sabihin ang mga salitang iyon. Kung ang iyong pagmamataas ay isang walang laman na lata, ang lahat ng iyong mga salita ay walang kabuluhan kung walang kapangyarihang i-back up ang iyong mga sinasabi. Ipinatong ni Elder Maurice ang kanyang kamay sa balikat ni Jackie habang idinagdag niya, kahit na medyo matatag ang boses, kung gagawin mo ito ng mabuti. Oras, sisiguraduhin kong susuportahan kita. Kung hindi ka gagawa ng mabuti, hindi ka lang magiging kaaway ni Elder Rick, kundi ako pati na rin. Ang mga salita ni Elder Maurice ay nagbigay ng hindi nakikitang panggigipit kay Jackie.
Bilang karagdagan, ang kanyang mga salita ay nagdulot din ng interesante mga ekspresyon ng iba pa nilang kasama. Pakiramdam ni Claude ay parang sumobra na si Jackie sa pagmamayabang sa pagkakataong ito, at baka natambo lang niya ang isang bangka na dapat niyang gawin. Wala. Hindi maaaring magawa ni Jackie ng maayos, kaya sa huli ay mabibigo si Jackie si Elder Maurice sa huli. Higit pa rito, dinala ni Jackie ang kanyang sarili ng mayabang noon, umaarte na parang hindi siya ginulo ni Elder Rick. Dahil doon, hindi niya napigil ang magpakawala ng malamig na tawa. Naningkit ang mata ni Claude at tumingin kay Jackie na para bang tulala ang tingin nito. Hindi lamang nabigo ang mga makasarili na salita ni Jackie na may ahon siya sa kanyang suliranin, ngunit nahuli lamang siya ng mga ito sa isang mas malalim na hukay. Kung wala siyang resulta, hinding-hindi mapapatawad ni Elder Maurice si Jackie. Nagpalitan ng tingin sina Claude at Benedict, halata namang masaya silang dalawa. Ay, tumango si Jackie. Sasabihin ko ang parehong bagay tulad ng sinabi ko. Kung hindi ko kaya, hindi ako sasama. Bahagyang tinapik ni Elder Maurice si Jackie sa braso. Mabuti. Napakahusay. Tandaan mo ang sinabi mo. Huwag mong hawantong sa pagbaril sa iyong sarili sa paa. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Elder Maurice, tumalikod at naglakad pabalik sa gitna ng bulwagan. Sa lahat ng ito, si Master Forrest ay mukhang bumalik siya sa kanyang upuan at nag-e-enjoy sa kanyang tsaa, ngunit ang kanyang tingin ay palaging kay Elder Maurice at sa iba pa. Matapos niyang makitang ibinabalik ni Elder Maurice ang iba pang apat, agad na inilapag ni Master Forrest ang tasa sa kanyang kamay habang nakangiti siya, tumayo upang batiin sila. Sa sandaling iyon, si Elder Maurice ay nakarating na. Binubuo ang sarili. Tiningnan niya ang mga tao mula sa Sky Peak Pavilion at iniunat ang kanyang kamay para ipakilala ang mga taga Phoenix Valley. Walang masyadong espesyal kay Claude at Benedict dahil pareho silang may 7th grade alchemist. Mga badge sa kanilang dibdib. Pagdating kay Jackie, gayunpaman, ang ilan sa kanila ay biglang nagkaroon ng makahulugang tingin sa kanila mata. Sa totoo lang, kanina pa nila napansin si Jackie. Pagkatapos ng pagpapakilala ay lalong lumalim ang kanilang kuryosidad. Pagkatapos ng lahat, iba pa. Kaysa kay Jackie, ang lahat ng ibang kalahok sa paligsahan ay isang alchemist sa ikapitong baitang. Ang Sky Peak Pavilion ay malayo sa Phoenix Valley, at ang Phoenix Valley ay isang pangunahing kampo ng Middle Province. Alchemist Alliance. Ang Phoenix Valley ay nakagawa ng hindi mabilang na mga mahuhusay na alchemist, ngunit mayroon talaga silang novel drama. Nagpadala ng ika-6 na baitang alchemist, na labis na ikinagulat ng lahat. Naramdaman ng mga tingin ng lahat, ang galit ni Elder Maurice ay na-trigger muli, ngunit sa pagkakataong ito, nakatutok ito kay Elder Rick. Si Jackie ay nasa tamang edad, sigurado, ngunit siya ay isang pang-6 na baitang alchemist. Napakaraming alchemist ang Phoenix Valley. At hindi dapat mahirap para sa kanila na pumili ng 3 alchemist na angkop. Kabanata 2631. Maaari silang makahanap ng isang mas mahusay na alchemist mula sa Phoenix Valley kung sinubukan nila. Gayunpaman, mayroon si Elder Rick. Sadyang nagdulot ng eksena at nagpumilit na irekomende si Jackie, na nagdulot ng pagdududa at pangungutya ng lahat. Si Master Forrest ay may ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad siya palapit kay Jackie, na sinasabi habang lumingon kay Elder Maurice. Ang taong ito ay malinaw na isang mahusay na ika-6 na baitang alchemist. Akala ko lahat ng kalahok sa oras na ito ay gagawin. Maging mga alchemist sa ikapitong baitang. Pinatibay ni Elder Maurice ang sarili, tumangging magpakita ng anumang hindi magandang ekspresyon. Tumawa siya ng sumagot. Si Jackie ay tunay na mahusay sa mga alchemist ng ika-6 na baitang, ngunit ito ay isang maliit na paligsahan, kaya hindi namin inilagay. Pinag-isipan kung sino ang ipinadala namin dito. Hindi nang ahas si Elder Maurice na maging masyadong kumpiyansa. Kung tutuusin, hindi siya sigurado kung nasaan ang kakayahan ni Jackie. Kahit si Jackie. Sinabi sa kanya kanina, hindi mapagkakatiwalaan ni Elder Maurice si Jackie ng buong puso. Ang labo ng sagot ay naintrigue kay Master Forrest. Lumipat ang tingin niya sa paligid habang nakatingin kay Jackie na may mas curious na ekspresyon. Ang 3 kalahok sa likod ni Master Forrest ay tumingin din kay Jackie ng kakaiba. Si Elder Maurice, na hindi gustong ipagpatuloy ang pagtalakay sa paksa, ay huminga ng malalim at nilakasan ang kanyang boses, na nagsasabing, sige, malapit na ang oras. Simulan na natin ang tournament. Ang mga patakaran ay mananatiling pareho, pinakamahusay na 2 sa 3. Kung ano ang pinagpustahan namin, hindi ko na uulitin. Kung matatalo kami, handa kaming magbayad. May bigat sa mga salita ni Elder Maurice, at ang dati niyang kumpiyansa ay tila nawala. Si Elder Maurice ay palaging may tiwala sa sarili sa mga alchemist na ginawa ng Phoenix Valley, ngunit ang biglaang hitsura ni Jackie ay sumaire sa kanyang kumpiyansa.
Ano man ang mangyayari mula sa sandaling iyon pasulong ay malabo, at hindi na siya maipagmamalaki. Si Jackie naman ay nakasimangot na iniisip kung ano ang pinagpustahan nila. Kahit na walang sinabi si Elder Maurice, nahulaan ni Jackie na may kinalaman ito sa labanan laban sa Unbreaking Pavilion. Pagkatapos ng lahat, iyon ang pinakamalaking insidente sa Middle Province sa sandaling iyon. Ang paligsahan ay dapat na may kinalaman sa digmaan, at marahil kahit na ilang palitan ng mga mapagkukunan. Tungkol naman sa mga eksaktong detalye ng deal, hindi ito mahulaan ni Jackie. Ano man ang mangyari, kung matalo man siya sa torneo, hindi madaling haharapin ni Elder Maurice ang bagay na iyon at tiyak na mapapag-alitan niya si Jackie. Tumango si Master Forrest. Siyempre magbabayad tayo kapag natalo tayo, pero pwede ba kitang tanungin ng ilang katanungan bago tayo magsimula? Dahil sa biglaang tanong ni Master Forrest, napataas ang isang kilay ni Elder Maurice. Kahit na wala siyang sinabi, alam ni Elder Maurice na si Master Forrest ay hindi isang taong gumagawa ng mga bagay ng may dahilan. Ang mga tanong ay tiyak na hindi madaling sagutin. Gayunpaman, binigyan sila ni Master Forrest ng kaunting oras para maayos ang mga bagay-bagay noon, kaya tila maliit na sa kanya kung hindi niya hinayaang magsalita si Master Forrest. Napilitang tumango si Elder Maurice. Sige po. Ang mga labi ni Master Forrest ay pumulupot sa isang ngiti na maaari lamang ilarawan na labis na nasisiyahan. Middle Province meron bumaba sa lubos na kaguluhan ngayon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip, at ang pangunahing dahilan ay ang alitan sa pagitan ng Middle Province Alchemist Alliance at ang Unbreaking Pavilion. Kahit alam ng lahat, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nag-away. Mula nang magsimula ang usapin. Masyado akong na-curious kung bakit mo sinimulan ang salungatan sa Unbreaking Pavilion at kung bakit ito umakyat sa ang puntong sumiklab ang digmaan. Kabanata 2632. Si Master Forrest ay naghukay at nagtanong ng isang bagay na gustong malaman ng lahat ng naroroon, at maging si Mr. Zane ay nalaman hindi alam ang mga detalye. Ang alam lang niya ay naganap na ang digmaan, at walang intensyon ang mga nakatataas pagpapahinto nito. Mukhang handa silang lumaban hanggang sa wala na silang natitira. Sa tanong ni Master Forrest, lahat ay lumingon kay Elder Maurice na may nagtatanong na mga tingin. Walang magawang ibinuka ni Elder Maurice ang kanyang mga labi. Alam niyang itatanong iyon ng matandang Zorro. Kaya, nagpakawala siya ng kaunting tawa habang tumangala at sinabing, akala ko lahat ng alam mo na. Simple lang diba? Ito ay dahil sa Valley of Enlightenment, syempre, isang lugar na may hindi kapani-paniwalang lugar mga bihirang mapagkukunan. Sa aming dalawa ay may tig-isang susi sa lugar, at ito ay dahil sa susi na ito na taglay ng salungatan. Umabot sa ganoong estado. Sa kasamaang palad, ang sagot ni Elder Maurice ay nabigong matugunan ang pagkamausisan ng lahat. Ito ay isang napaka-standard at opisyal na sagot, oo. Ngunit walang kabuluhan sa parehong oras. Alam nilang lahat na ang pagbubukas ng Valley of Enlightenment ay nangangailangan ng dalawang susi. Ang isa sa mga susi ay nasa kamay ng Middle Province Alchemist Alliance, habang ang isa pang susi ay nasa kamay ng Unbreaking Pavilion. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng dalawang susi mabubuksan ang Valley of Enlightenment, ngunit hindi doon ang problema. Karaniwan, ang magkabilang panig ay uupo upang makipag-ayos sa ganoong sitwasyon. Sa pagtatapos ng araw, walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng Valley of Enlightenment bago ito mabuksan. Ang digmaan ay humihimok ng napakaraming puwersa, lalo na sa katotohanan na ang alyansa at ang pavilion ay mga pangunahing kapangyarihan. Kung sila ay lumaban hanggang sa bingit, kung gayon ito ay magiging isang mapait na wakas. Kung hindi sinasadyang maubos nila ang kanilang kapangyarihan, tiyak na titig sa kanila ang ibang puwersa sa Middle Province. Sa sandaling hindi na makahawak ang isang panig, napaka-posibleng tumalon ang ibang puwersa sa labanan. Ang isang labanan sa pagitan ng dalawang partido ay naging mas madali para sa isang ikatlong partido na manalo. Walang naniniwala na ang mga nakatataas sa dalawang puwersa ay hindi alam ang ganoong simpleng bagay. Kung alam nila, hindi sila magsisimula ng digmaan ng ganoon kadali. Ang isang digmaan ay hindi magsisimula para sa anumang maliit na bagay. Dapat sana ay win-win situation iyon. Hanggat pareho silang uupo upang makipag-ayos, halos walang panganib na makikinabang ang isang third party, kahit na hindi sila sumang-ayon sa lahat ng mga tuntunin. Gayunpaman, mahigit kalahating buwan pagkatapos, ang Middle Province Alchemist Alliance at ang Unbreaking Pavilion ay parehong nagdeklara ng digmaan, na ikinagulat ng lahat ng puwersa sa Middle Province. Wala ni isa sa kanila ang makaalam kung bakit nag-aaway ang magkabilang panig. Tumawa si Master Forrest habang nakataas ang isang kilay. Alam kong may susi kayong dalawa, ngunit maaari sana kayong lahat ay umupo na lamang at makipag-ayos para sa isang solusyon. Bakit kailangan mong pumunta sa digmaan?
Pagkatapos sabihin iyon, biglang nagpakita ng pag-aalala si Master Forest, na para bang nag-aalala siya para sa gitna. Alchemist Alliance ng probinsya. Kung magsisimula ka ng away ng ganyan, baka pagtawanan ka pa ng ibang puwersa. Baka makatawag ka lang ng atensyon sa sarili mo. Pag naubos ka ng sobra, kikilos sila sa tamang sandali. Pagkatapos, ang mga kahihinatnan ay hindi madaling mahulaan. Ang 10,000 taon ng tradisyon ng Middle Province Alchemist Alliance ay posibleng mawala sa isang iglap. Bahagyang kumunat ang noo ni Elder Maurice bago siya tumango na may walang pakialam na ekspresyon. Tama si Master Forest. Gagawin namin. Siguradong mag-iingat tayo at hindi masyadong masaktan ang sarili natin. Nagpatuloy si Master Forest sa pagsasalita ng may pag-aalala, pagdating sa digmaan, hindi ito madaling kontrolin. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling magsimula kang makipaglaban, ang magkabilang panig ay mawawala ng mga mapagkukunan. Ang Unbreaking Pavilion ay isa sa pinakamahusay na mga angkan sa mga nasa ikawalong baitang. Kahit na ang alyansa ay hindi iyon. Mahina, hindi mo pa rin sila mababawasan ng tingin. Sa sandaling maubos ang iyong mga mapagkukunan sa isang tiyak na antas, ang iba pang novel drama. Ang lahat ng puwersa ay talon. Alam mo kung paano ang mga tao sa Sable Pavilion. Nagtatago lang sila sa dilim habang nakatitig sa dalawa. Mga partido. Kabanata 2633. Kumunat ang noo ni Elder Maurice. Kahit na ang mga salita ni Master Forest ay tila dala ng pag-aalala para kay Middle Province Alchemist Alliance, nakita ni Elder Maurice ang tunay na katangian sa likod ng mga salitang iyon. Ang Sable Pavilion ay isang pag-iral sa mga angkan sa ikawalong baitang nakapantay ng Unbreaking Pavilion. Ang Sable Pavilion at ang Unbreaking Pavilion ay ang dalawang pinakamalakas na angkan sa ikawalong baitang sa paligid. Hindi mali ang mga salita ni Master Forest, alam din ito ni Elder Maurice at ng iba pa. Mula nang sumiklab ang digmaan sa labas, ang Sable Pavilion ay tahimik na tumitingin sa mga bagay-bagay. Walang magawa si Elder Maurice habang sinasabi, alam namin ang lahat ng sinabi mo. Salamat sa iyong payo. Pagkatapos noon, tumahimik si Elder Maurice, ayaw nang magsalita. Gayunpaman, si Master Forest ay ganap na naglalayon sa hinuhukay ang katotohanan sa likod ng mga eksena at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Maging ang paligsahan ay naging isang pag-iisip. Ang Valley of Enlightenment ay dapat na isang kahangahangang lugar kung ito ay maaaring maging sanhi ng iyong lahat na lumaban kahit na may mga potensyal na kahihinatnan. Hayaang hulaan ko, maaari bang mayroong mga kayamanan sa antas ng santo? Nako, baka may mga kayamanan na naiwan sa halip ng isang sinaunang ninuno. Magagawa mo bang duminahin ang Middle Province kung nakuha mo ito? Halos lumuwa ang mga mata ni Master Forest sa kanilang mga socket nang magsalita ito, at kitang-kita kung gaano siya kasabik. Ang kasakiman ng isang tao ay walang limitasyon. Kahit alam ni Master Forest na walang paraan para makilahok siya rito, tumanggi siyang talikuran ang pag-asang iyon. Kahit na hindi niya makuha ang pinakamahusay na kayamanan, ito ay sapat na desente kung maaari lamang siyang makakuha ng kaunti at pagbutihin ang kanyang sarili. Nagbahagi ang Sky Peak Pavilion at Phoenix Valley ng isang desenteng relasyon. Ang Sky Peak Pavilion ay gumugol ng mahabang panahon sa pagsubok na alamin ang tunay na dahilan ng labanan, ngunit ang mga nakatataas sa Phoenix Pavilion ay hindi kapani-pani walang tikom ang bibig. Kahit na hindi nila mahanap ang katotohanan sa likod ng lahat, tumanggi si Master Forest na sumuko. Nais niyang malaman ang uri ng kayamanan na naging sanhi ng dalawang malalaking puwersa sa Middle Province na mauwi sa isang todong digmaan bago pa man sila umupo upang makipag-ayos. Parehong tahimik ang dalawang puwersang ito patungo sa Sky Peak Pavilion. Makakakuha lamang sila ng kaunting impormasyon kahit sino pa ang kanilang itanong, o kahit ang opisyal na sagot lamang. Ang iba pang mga puwersa ay lahat ay hindi mapakali na hindi mapakali. Nais ng lahat na malaman ang sikreto sa likod ng lahat ng ito. Kung alam nila ang sikreto, sila ay magagawang samantalahin sa sandaling may pagkakataon. Tiningnan ni Elder Maurice ang excited na mukha ni Master Forest. Tuwang-tuwa, sa katunayan, hindi napigilan ni Master Forest ang kanyang sarili. Pagpapahayag. Gusto niyang malaman ang totoo. Habang ginagawa niya iyon, mas mahinahon si Elder Maurice. Master Forest, nagkakamali ka sa pagkakaintindi. Ang parehong mga susi ay kailangang pagsamahin kung gusto nating buksan ang lambak, ngunit magkaaway na ang magkabilang panig natin sa puntong ito. Paano tayo magtutulungan sa pagbukas ng gate? Paano natin malalaman kung ano ang nasa loob bago natin ito buksan? Marahil ay tama ka, baka meron talagang mahalagang kayamanan sa loob o isang bagay na kamanghamanghang naiwan. Hanggang sa ang lambak ay bukas, gayunpaman, ang lahat ng ito ay haka-haka lamang.
Kabanata 2634. Imposible. Bulalas ni Master Forest na nanlalaki ang mga mata. Huminga siya ng malalim bago sinabing, hindi sumiklab ang digmaan kung hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Yung dalawa. Nag-aaway ang magkabilang panig dahil masyadong mahalaga ang nasa loob. Gusto ninyo ito para sa inyong sarili, kaya lang nagsimula ka na agad ng gyera. Hindi kami maliliit na bata dito. Sa tingin mo ba itatakwil ako ng iyong mga salita? Kumunat ang noo ni Elder Maurice, pakiramdam na si Master Forest ay nahuhumaling sa hangganan sa puntong ito. Nagpupumilit daw siya pagdating sa katotohanan doon mismo, ngunit hindi nagalit si Elder Maurice. Sa halip, tumingin siya kay Master Forest same time. Ang Valley of Enlightenment ay tiyak na bahagi ng dahilan kung bakit naglalaban ang ating dalawang puwersa, ngunit marami pa. Komplikadong mga dahilan din. Kung tungkol sa aktwal na dahilan, hindi ko masasabi sa iyo ito ay sekreto ng Phoenix Valley. Nagdilim ang mukha ni Master Forest, hindi naniniwala sa sinabi ni Elder Maurice. Gayunpaman, walang obligasyon si Elder Maurice na ibunyag ang sekreto kay Master Forest. Ang paglalaan lang sa kanya ng napakaraming oras sa bagay na ito ay napakamagalang na kay Master Forest. Huminga ng malalim si Elder Maurice bago siya seryosong nagsabi, Master Forest, na itanong mo na ang mga tanong na gusto mo, at nasagot ko na ang lahat. Kung maniwala ka man o hindi, hindi ko iyon kayang kontrolin. Hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi, dahil lahat ng ito ay katotohanan. Ngayon, dinala ko ang ating mga tao hindi dahil gusto kong sagutin ang iyong mga katanungan. Gabi na, dapat ba nating simulan ang tournament? Ang mga salita ni Elder Maurice ay ganap na napuno. Bumalik sa kanyang bibig ang mga tanong ni Master Forest. Nanigas ang mukha ni Master Forest, sa wakas ay napagtanto niyang medyo nasasabik siya. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin sa araw na iyon ay ang pagdaraos ng paligsahan para sa nakababatang henerasyon. Kung natalo ang Sky Peak Pavilion, ang kanilang mga negosasyon sa hinaharap ay magsasangkot ng mas mataas na mga presyo para sa kanilang babayaran. Huminga ng malalim si Master Forest habang pinipigilan ang kanyang pagkabalisa. Pinilit niyang ngumiti nang humarap siya sa lahat. Tama si Elder Maurice, ang mga tanong na iyon ay hindi ang pangunahing pokus sa ngayon. Mas mahalaga ang tournament. Hudyat iyon ng pagtatapos ng mga tanong. Maging si Jackie ay naglabas ng panghihinayang sa kanyang mukha. Gusto niyang malaman kung bakit nakipagdigma rin ang dalawang puwersa. Ang tanong na ito ay nasa isip niya sa napakatagal na panahon, at madalas niyang masusumpungan ang kanyang sarili na nagtataka tungkol sa katotohanan. Sa likod ng lahat, nararamdaman niya na ang bagay ay may kinalaman sa maraming bagay sa likod ng mga eksena. Kailangang mayroong napakalaking gantimpala na naghihintay sa kanila kung ang dalawang puwersa ay handang huwag pansinin ang matanong na tingin ng iba, pati na rin ang potensyal na makapinsala sa kanilang pundasyon. Pagkatapos ng lahat, ang Unbreaking Pavilion ay nasa tuktok ng ikawalong baitang angkan. Kahit na ang Middle Province Alchemist Alliance ay nag-ugat sa Middle Province sa napakatagal na panahon, ang Unbreaking Pavilion ay malinaw na may napakatibay na pundasyon para maglakas loob na makipagdigma laban sa kanila. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang digmaan at kung gaano karaming mga tao ang kasangkot dito, at hindi rin nila alam kung ito ay magtatapos sa pagkakasangkot sa kanilang sarili. Si Jackie ay parehong nag-aalala at nagdududa habang iniisip niya ang lahat. Hindi man siya duwag gaya ni Rudy, hindi naman siya masyadong carefree na wala siyang pakialam. Kung ang dalawang panig patuloy na nakikipaglaban sa ganoong estado, si Jackie ay masasama sa huli. Kabanata 2635. Hindi yun isang bagay na gustong makita ni Jackie na nangyayari. Napabuntong hininga siya habang nakatingin kay Claude at Benedict sa tabi niya. Baka sa kanilang dalawa ang pagsisisi. Mga mukha, tila hindi nila alam ang sikreto sa likod ng katotohanan ng digmaan. Lumingon si Jackie kay Mr. Zane. Kahit ginawa ni Mr. Zane ang lahat para i-compose ang sarili, nagawa pa rin ni Jackie. Para makita ang bakas ng curiosity sa kanyang mga mata. Parang wala na rin sa loop si Mr. Zane. Ang mga nakatataas ay pinananatiling mahigpit ang lahat, na parang isang lihim na napakalaking chessboard. Kung ang dalawang puwersa ay talagang nasa yugto ng pagiging hindi mapagkakasundo ng mga kaaway, ang mga lihim ay hindi dapat nababantayan ng mahigpit. Ang tanging dahilan na natitira, kung gayon, ay ang sikreto ay nagsasangkot ng hindi kapani-paniwalang mga benepisyo para sa magkabilang panig. Naging pantay si Jackie. Mas nalilito habang iniisip ito, pakiramdam na napakaraming bagay ang nakatago sa lahat. Habang malalim ang iniisip ni Jackie, inutusan ni Master Forest ang kanyang mga subordinate na magdala ng mga tool na kinakailangan para sa paligsahan. May kabuuang 6 na condensation card, at bawat card ay may 2,000 pilron sa loob. Walang isang rune sa kanila ang kumpleto.
Ang ilan ay kulang sa 80%, habang ang ilan ay kulang sa kalahati. Alam kaagad ni Jackie kung ano ang kaakibat ng unang laban sa sandaling makita niya ito. Parang pagsubok na pinagdaanan ni Jackie sa Elder Hall noon. Ang anim sa kanila ay lahat ay kailangang punan ng 2,000 pilron. Tulad ng naisip ni Jackie, si Master Forrest, na gumaganap bilang host ng tournament. Nagsimulang basahin ang mga patakaran habang itinuro niya ang anim na baraha, dapat pamilyar ang lahat. Sa unang laban ngayon, dapat ay dumaan ka na sa pagsusulit na ito ng maraming beses pabalik sa kani-kanilang mga lugar. Ang mga kinakailangan para sa laban ay halos pareho sa naranasan mo. Kayong anim ay magkakaroon ng condensation card bawat isa. Mayroong 2,000 pilron na hindi kumpleto sa loob ng mga ito. Ang mga run ay mas kulang kaysa sa mga kailangan mong punan noon. Pagkatapos mong punan ang mga run, kailangan mong makamit ang 60% na rate ng pagpipino. Ang anumang pilron na may 50% refinement rate ay mamarkahan bilang mga pagkabigo. Tumango ang lahat dahil doon. Kahit na naranasan na nilang lahat ang pagsubok na ito noon, isang tanga lang ang hindi makakaalam na ang pagsubok na kanilang pagdadaanan ay mas mahirap kaysa sa anumang pinagdaanan nila. Sinulyapan ni Claude ang condensation card at hindi napigil ang bang-ulong, my gosh, napakarami nitong mga pilron ay napakahirap intindihin. Halos kalahati ng mga ito ay pilron na ginagamit lamang sa ika-8 grado na mga table task at mas mataas. Ang pagsubok na ito ay hindi maaaring maliitin. Sumimangot si Benedict at sinabing, hindi rin pare-pareho ang antas ng hindi pagkumpleto. Ang ilan sa kanila ay kulang pa nga ng 80%. Mayroon lamang kaming 20% ng pilron upang malaman kung ano ito, at kailangan pa rin naming punan ito. Ito ay medyo mahirap, novel drama. Kung kalahati lang ang hindi kumpleto, medyo confident na ako, pero ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magpe-perform. Nakataas ang kilay ni Jackie habang nakatingin sa mga condensation card. Dapat niyang sabihin na hindi niya sinisisi si Benedict. Para mawala ang tiwala niya. Naranasan na niya ang parehong pagsubok sa Elder Hall noon, ngunit ito ay mas madali. Kahit na ang mga pilron ay hindi kumpleto sa oras na iyon, ang antas ay kalahati lamang o 60% sa karamihan. Hindi bababasa, maaari nilang malaman kung ano ang hitsura ng orihinal na rune mula sa mga bahagi na iyon na natili. Ang isang pilron na mayroon lamang 20% ay naiwan lamang sa isang sulok. Ang kahirapan ay itinaas ng ilang beses. Kahit napaka. Ang mga bihasang alchemist sa ika-7 baitang ay hindi kinakailangang malaman kung ano ang hitsura ng orihinal na rune mula lamang sa 20% ng rune, pabayaan na may limitadong oras. Dahil sa kung gaano sila kabata, hindi sila naging mga alchemist sa ika-7 baitang ng ganoon katagal. Napakatalino nila. Ngunit kulang sa oras na inilagay sa bapor. Kabanata 2636. Matapos makita ng 6 na kalahok ang mga rune na kailangan nilang kumpletuhin, lahat sila ay nag-aalalang mga ekspresyon. Maliban kay Jackie, lahat sila ay talagang nag-aalala at natatakot na hindi sila gumanap ng maayos. Maliban kay Jackie, ang iba pang 5 novel drama. Ang mga kalahok ay itinuring na lubos na sanay sa kanilang mga puwersa. Sila ay lubos na tiwala sa kanilang sariling mga kakayahan at palaging ipinagmamalaki ang kanilang sarili kapag sila ay lumabas, gayunpaman. This time parang may problema sila. Sumimangot si Conrad mula sa Sky Peak Pavilion at sinabing, hindi ba medyo mahirap ang pagsubok na ito? 2,000 pilron, gagawin nito. Kahanga-hanga na kung nagawa kong makumplito ang 80% ng mga ito. Kung ang 75% ng mga rune na nakumpleto ko ay passable, kung gayon ako ay gumanap ng higit sa anuman. Mga inaasahan. Ito, marahil ang pinakamasamang resulta na natamo ko simula nang maging alchemist ako. Ang mga salita ni Conrad ay umalangaw-ngaw sa lahat ng nasa paligid niya. Tumango silang lahat, ngunit si Jackie lang ang tahimik na nagmamasid sa condensing card. Si Jackie ay patuloy na naghahanap ng mga hindi kumpletong rune sa kanyang mga alaala. Pinipigilan na niya ang sarili sa kung ano mang sinasabi ng iba. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Master Forrest, malaki ang ibig sabihin ng tournament na ito sa pagkakataong ito. Walang kabuluhan kung gagamitin lang natin ang mga madaling tanong. Pagkatapos noon, tumingin si Master Forrest kay Bradley. Tumango lang si Bradley na walang emosyon sa mukha. Mukha siyang kalmado, na parehong nahuli ni na Elder Maurice at Jackie. Sabay na kumunat ang noo nilang dalawa, feeling like that expression must mean something. Si Master Forrest ay umubo. At sinabing, magkakaroon ka ng 15 minuto para ihanda ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, ang paligsahan ay isang mahalagang bagay sa oras na ito. Kailangang mapanatili ninyong lahat ang isang kalmadong estado. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Master Forrest at umupo sa kanyang upuan.
Humigop siya ng tsaa na dinala. Si Master Forrest ay tila hindi kapani-paniwalang kalmado at nakolekta sa sinumang tagalabas. Siya ay mahinahon na ipinaliwanag ang mga patakaran at umupo muli. Nagpatuloy pa siya sa casual na paghigop ng kanyang tsaa. Sa mga mata ni Jackie, siguradong may kung ano. Nakakunot ang noo niya nang lumingon siya kay Elder Maurice sa tabi niya. Nakakunot ang kilay ni Elder Maurice at malalim din ang iniisip. Sa pag-uugali nilang dalawa. Alam agad ni Jackie na may mali. Kahit na walang kakaiba sa kung paano master. Nag-iinarte si Forrest, masyado siyang composed. Parang hindi mahalaga sa kanya ang tournament. Si Master Forrest ay nasa Sky Peak Pavilion. Sa loob ng napakaraming taon. Hindi lamang siya umakyat sa kapangyarihan dahil sa kanyang husay, kundi pati na rin sa kanyang mga plano. Ito ay isang paligsahan na kinasasangkutan ng maraming benepisyo. Maging si Elder Maurice ay hindi gaanong kalmado gaya ni Master Forrest. Para bang hindi ganoon kahalaga ang mga resulta. Habang iniisip iyon, nakataas ang isang kilay ni Jackie. Tumingin sa tatlong contestant sa kabilang side. Parang walang nangyari sa kanila. Ang tinatawag na Bradley ay nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon. Kay Jackie, ito ay hindi lamang dahil sa hitsura na binaril ni Master Forrest kay Bradley. Mula nang makita niya si Bradley, napansin ni Jackie na walang gaanong emosyon sa mukha ng lalaki. Kahit noong siya, pakilala sa lahat, ang mga tao ay nakatingin sa kanya na may nalilitong tingin, ngunit pinananatili niya ang isang kalmadong ekspresyon. Kabanata 2637. Kumilos si Bradley na parang hindi ganoon kahalaga ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang dami pang umarte ni Bradley. Mas kaina hinala si Jackie. May kakaiba kaya kay Bradley. Bago ang bawat pagsubok, ang mga kalahok ay palaging binibigyan ng 15 minuto upang pakalmeyan ang kanilang sarili. Ang dami ng hindi masyadong mahaba ang oras, ngunit hindi rin ganoon kaikli. Walang nakitang mali sina Claude at Benedict sa sitwasyon. Mula nang ipahayag iyon ni Master Forrest. Nagsimula na ang 15 minuto, nakapikit silang dalawa habang sinisimulan nilang ihanda ang sarili. Gayunpaman, iba si Jackie sa kanilang dalawa. Hindi na kailangang maghanda si Jackie tulad ng ginawa nila. Siya ay palaging naging pinaka-composed. Sa simula, 5 sa kanila ay tahimik, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, si Elder Maurice ay hindi makapigil ito sa nilinggan niya si Mr. Zane at hininaan ang boses. Actually, hindi ko akalain na matatalo tayo sa tournament na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Peak Pavilion ay maaaring isang 8th grade clan, ngunit nakatuon pa rin sila sa martial arts. Ang Phoenix Pavilion ay hindi lamang may mga martial artist, kundi napakaraming alchemist din. Hindi ko naisip kahit isang sandali na matatalo ang mga alchemist natin sa kanila. Hindi yun nagbago. Kahit lumitaw si Jackie, feeling ko napakataas pa rin ang chances namin na manalo kasama sina Claude at Benedict. Gayunpaman, tingnan mo na lang si Master Forrest, mukhang siya ay hindi kapani-paniwalang kumpiyansa. Tumanggi akong maniwala na magiging walang ginagawa siya kung hindi siya naghanda ng kahit ano. Pagkasabi niyon, ang mga labi ni Elder Maurice ay napaawang sa isang linya. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata habang sumasayaw sa kanyang isip ang iba't ibang ideya. Ulo. Bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Zane na parang may mali rin. Sa sandaling iyon, si Master Forrest ay tahimik na hawak ang kanyang tasa at dahan-daang humihigop ng kanyang tsaa. Mukha siyang customer sa isang tea house. Gayunpaman, tiningnan mo ito, tila hindi siya nag-aalala tungkol sa mga resulta. Huminga ng malalim si Mr. Zane at bumulong, I think they have made some preparations. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagsasangkot ng maraming mga benepisyo. Kung matatalo sila, magbabayad sila ng mas malaking presyo. Dahil siya ang kumakatawan sa Sky Peak Pavilion, natural na gusto niya ang pinakamahusay para sa kanila. Hindi na niya kailangang mag-isip ng kung ano-ano. Ang pagiging kalmado niya ay nangangahulugan na tiwala siya sa tournament na ito. Siguradong handa na siya. Nang marinig iyon ni Elder Maurice, umasim ang kanyang ekspresyon. Bahagya pa niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang medyo bumibilis ang kanyang paghinga. Pakiramdam ni Elder Maurice ay hindi kapani-paniwalang-walang magawa. Nararamdaman niya ang pagpasok at paglabas ng kanyang composure. Siya ang taong nasa bayad sa paligsahan sa pagkakataong ito. Kung natalo sila sa tournament at ang Phoenix Valley ay kailangang magbayad ng mas malaki presyo, tiyak na mapapagalitan siya ng husto. Bibigyan din siya ng kaukulang parusa. Secondary lang talaga ang mga iyon, mas natatakot siya na matreten ang posisyon niya. Iniisip niya iyon. Hindi maiwasang sampain si Elder Rick sa pagiging maliit at kasuklam-suklam. Kung ibang tao ang nandoon imbes na si Jackie, baka mas confident siya. Kahit na ibinigay ni Jackie ang kanya. Garantiya noon, si Elder Maurice ay hindi isang taong naniniwala lamang sa mga salita ng iba.
Hindi siya maniniwala kay Jackie bago niya nasaksihan ang kakayahan ni Jackie para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, bawal na talaga ang pagkatalo. Naririnig mo ba akong lahat? Sabi ni Elder Mauray sa mahinang boses. Kabanata 2638. Matapos mapansin na may mali, hinailan ni Elder Mauray silang apat sa isang bakanteng espasyo. Siya ay wala sa mood na uminom ng tsaa kasama si Master Forrest. Buong-buo na ang kanyang emosyon sa mga sandaling iyon. Kailangan nating mag-isip ng counterplan. Galit na sabi ni Elder Maurais. Ang mga labi ni Mr. Zane ay kumikibot sa banayad na pagkagalit habang maingat na sinabi, ang mga bagay ay sumulong na sa puntong ito. Anong uri ng counterplan ang maaari nating makuha? Hindi tayo maaaring magkaroon ng pagbabago ng mga kalahok sa puntong ito. Actually, sobrang na-curious ako dito. Kung napakahalaga ng tournament na ito, bakit hindi kami nagpadala ng mga alchemist mula sa panloob na lambak? Ang mga salita ni G. Zane ay naging dahilan upang madama ni Elder Maurais ang kawalan ng kakayahan. Nang marinig iyon ni Jackie ay napangiti siya. Tainga habang nakatingin kina Claude at Benedict. Lumalabas na silang dalawa ay hindi nanggaling sa Inner Valley. Iyon ay talagang hindi kapani-paniwalang kakaiba kay Jackie. Naging mayabang silang dalawa kaya naisip ni Jackie na taga Inner Valley sila. Pagkatapos ng lahat, ang panloob na lambak ay ang ubod ng Phoenix Valley. Tanging ang pinakamahusay sa Phoenix Valley ang nagtipon doon, ngunit pagkatapos ng mga salita ni G. Zane, sa wakas ay napagtanto ni Jackie na siya ay ganap na mali. Ang dalawa sa kanila ay hindi mula sa Inner Valley kundi mga alchemist mula sa Outer Valley. Gayunpaman, hindi pa nakikilala ni Jackie ang dalawa. Walang magawang umiling si Elder Maurais at sumagot, ito ay isang bagay na hindi ko kontrolado. Kung gaano kakomplikado ang kasalukuyang sitwasyon, hindi natin magagamit ang kapangyarihan ng Inner Valley. Hindi natin sila pwedeng ihayag ang kanilang mga sarili, sila ang dapat nating huling linya ng depensa. Malinaw na hindi masabi ni Mr. Zane ang kahulugan sa likod ng paliwanag na iyon, at nakita na lamang niya na si Elder Maurais ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Matapos marinig ni Jackie ang mga katagang iyon ay sumimangot din siya. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Bakit hindi nila magamit ang kapangyarihan ng Inner Valley? Ang panloob na lambak ay puno ng mga lihim, ngunit ang mga alchemist ng ikapitong baitang ay hindi isang lihim na walang nakakaalam. Bakit hindi nila nagawang umalis sa Inner Valley? Bakit sila ang huling linya ng depensa? Lalong naguluhan si Jackie habang iniisip ito. Napaawang ang labi ni Mr. Zane, hindi alam ang sasabihin. Si Elder Maurais ay mukhang mas nag-aalala sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay magsisimula na siyang magpatubo ng uban. Noong una, nakatayo pa rin sa gilid sina Claude at Benedict habang nagpapahinga sila at nakikinig kay Elder Maurais. Habang nakikinig sila, mas lalo itong nakaramdam ng hiya. Ang mga sinabi ni Mr. Zane ay tila kinu-question ang kanilang kakayahan at talento. Hindi iyon matanggap ni Claude. Bahagyang umubo si Claude habang sinasabi, I doubt that those people really amount to anything. Kahit hindi naman tayo. From the Inner Valley, konting oras na lang at makapasok na tayo. Mr. Zane, hindi mo na kami kailangang murahin na parang. Napaawang ang labi ni Mr. Zane nang marinig iyon, halos mapaikot ang mga mata sa kanila. Isang maliit na tawa ang pinakawala ni Elder Maurais. Habang walang awa niyang sinabi, sa tingin mo ba ang Inner Valley ay isang lugar na mapapasukan mo kung gusto mo? Kahit na pareho kayong mga alchemist sa ikapitong baitang ngayon, ang pagsubok para makapasok sa Inner Valley ay hindi pa nangyari. Kung gaano ka kahusay bilang isang alchemist, ngunit tungkol sa iyong aktwal na talento. Kahit isang 6th grade alchemist ay maaaring mapili na makapasok anumang oras kung sila ay may sapat na talento. Kayong dalawa meron. Nasa Phoenix Valley ng medyo matagal na, ngunit hindi mo pa natanggap ang pagsubok. Patunay yan na meron ka. Walang karapatang pumasok sa Inner Valley. Walang pinipigilan ang mga salita ni Elder Maurais habang sinisira nila ang kanilang pagmamataas. Nanlaki ang mga mata ni Claude sa hindi makapaniwala, habang sa sobrang galit ni Benedict ay naikuyom at nanginginig ang kanyang mga kamao, novel drama. Kung hindi lang si Elder Maurais ang nagsasalita, tiyak na magkakagulo silang dalawa. Pagkarinig ng mga salitang iyon, nagpakawala ng malamig na ngiti si Mr. Zane. Kabanata 2639. Kahit hindi umimik si Mr. Zane, ramdam ni Claude ang panunuya sa likod ng malamig niyang ngiti. Sa gayon, sandali, lalo pang nalungkot si Claude sa sitwasyon. Wala sa kanila ang nakakaalam kung paano makapasok sa panloob na lambak, at hindi pa sila nakatanggap ng pagsubok noon. Silang dalawa. Naisip na ito ay dahil wala sa kanila ang nagkaroon ng anumang kapansin-pansing mga tagumpay bilang mga alchemist sa ikapitong baitang.
Gayunpaman, tila ito ay dahil sa hindi sila sapat na talento. Nang marinig iyon ni Jackie, nakaganti siya. Mas mausisa tungkol sa panloob na lambak. Hindi binalak ni Jackie na manatili sa Phoenix Valley ng ganoon katagal. Pakiramdam niya ay hindi kapanipaniwala ang Phoenix Valley. Mapanganib na lugar. Kung magtagal pa siya roon, posibleng mahayla siya, pero si Jackie. Nagsisimulang yumangay mula sa desisyong iyon. Gustong-gusto niyang makita kung bakit napakahiwaga ng Inner Valley. Kahit na may napakaraming nakataya, ang mga nakatataas sa Phoenix Valley ay hindi payag na ipadala sila. Kailangang may dahilan iyon. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata habang ang sari-saring pag-iisip ay lumulutang sa kanyang isipan. Habang abala siya sa kanyang pag-iisip, biglang nagpakawala ng gulat na bulala si Mr. Zane. Sinundan ng iilan sa kanila ang kanyang tingin na nagtataka. Nakaharap si Mr. Zane habang nakatingin sa direksyon ng mga miyembro ng Sky Peak Pavilion. Sinundan ng tingin ni Jackie at napansin niyang nakatitig si Mr. Zane kay Bradley. Nakakunot ang noo ni Mr. Zane habang iniskan niya si Bradley pataas at pababa ng ilang beses. Parang may nakita siya kay Bradley. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi ni Mr. Zane, "Feeling ko, nakita ko na si Bradley dati. Kung saan ko siya nakilala, hindi ko na talaga matandaan. Bakit pakiramdam ko parang pamilyar talaga siya?" Pagkatapos noon, nagmamadaling nagtanong si Elder Maurice, "Mukhang pamilyar siya sa iyo. Nakita mo na ba siya dati?" Hindi agad nakasagot si Mr. Zane kay Elder Maurice at nagpatuloy lang sa pagtitig kay Bradley. Parang gusto niyang balatan ng buhay si Bradley. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinampal ni Mr. Zane ang kanyang ulo bilang napagtanto. "Naalala ko na ngayon. Ito ang pagsubok mula sa Inner Valley 1 taon na ang nakalipas. Nandoon si Bradley. Elder Maurice, hindi ka ba pinaalis sa isang utusan noon? Ang iilan sa amin ay naiwan upang tumulong. Napakaganda ng showing nung guy that time. Sigurado akong tatanggapin siya sa Inner Valley, ngunit ang kanyang pamilya." Biglang nagbago ang isip nila. Nagbayad sila ng napakalaking halaga para ilabas si Bradley. Ang mga salitang iyon ang naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng lahat ng naroon. Masyadong nakakaloka ang balitang iyon, pala. Si Bradley ay bahagi rin ng Phoenix Valley noon at kumuha pa ng pagsusulit. Napakahusay niyang gumanap sa Phoenix Valley at isang hakbang na lang mula sa pagtanggap sa loob. Lambak bago siya dinala ng kanyang pamilya. Nagbayad din sila ng malaking halaga. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elder Maurice sa mga salitang iyon. Mabilis niyang hinaila ang braso ni Mr. Zane at sinabing, "Hinaan mo ang boses mo. Sabihin sa akin ang tungkol dito ng detalyado." Biglang natahimik si Jackie sa sinabi ni Elder Maurice. Malinaw na ayaw ni Elder Maurice sa lahat. Iba para marinig ito. Si Mr. Zane ay bumulong sa tainga ni Elder Maurice pagkatapos noon habang sila ay nag-uusap ng pribado para sa isang mahabang panahon. Kabanata 2640. Naging seryoso ang mga ekspresyon nila nang magsalita sila. Lalo na si Elder Maurice ay nakakunot ang nobelang drama. Pahigpit ng pahigpit. Kahit na hindi malinaw kung ano ang kanilang pinag-uusapan, maraming matututuhan mula sa ekspresyon ni Elder Maurice. Kung talagang ganoon katalino si Bradley, tapos na ito para sa kanila sa tournament. Malaki ang tiwala ni Elder Maurice sa kanilang lineup, ngunit walang paraan para mapanatili niya ang kanyang magandang kalooban. Matapos malaman ang talento ni Bradley, si Claude ay nakatayo sa gilid habang bumubulong. Kahit na si Bradley ay medyo may talento, hindi ibig sabihin na natalo tayo. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Kahit na hindi pa siya nakasali sa Inner Valley tests, si Claude ay hindi. Pakiramdam niya ay wala siyang talento. Siya ay palaging ginawa napakamahusay sa Phoenix Valley at nakagawa ng mas mahusay kaysa sa kanyang mga kapantay. Hindi niya alam kung paano magiging kwalipikado ang isang tao na makapasok sa Phoenix Valley, ngunit nadaman niya na higit pa siyang kwalipikadong kumuha ng pagsusulit at makapasok sa Phoenix Valley. Hindi napigilan ni Jackie na magpakawala ng malamig na ngiti sa mga katagang iyon. Marami na siyang nakitang katulad ni Claude. Lahat sila ay nadama na ang kanilang mga talento ay mas mahusay kaysa sa iba, at walang sino man ang makakatalo sa kanila. Lahat ay mabuti at lahat ng karangalan ay sa kanila. Gayunpaman, naramdaman ni Jackie na nagkaroon sila ng ganoong ugali dahil lamang sila ay mayabang. Matapos makapasok sa Phoenix Valley, tinanong ni Jackie si Lo kung paano makapasok ang isa sa Inner Valley. Matiyak na sinabi ni Lo na hindi niya alam kung paano makapasok sa Inner Valley dahil iyon ay isang malaking sikreto. Ang panloob na lambak ay patuloy na nagmamasid sa lahat ng mga alchemist sa panlabas na lambak. Ang mga inakala nilang qualified ay dadaan sa pagsubok para makapasok. May mga pagkakataon na kahit na ang mahusay, mataas na ranggo ng mga alchemist ay hindi tinanggap ng panloob na lambak.
Ang panloob na lambak ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang uri ng mga pamantayan sa pagsubok, ni sino man ang nakakita kung paano sila napili. Ang mas malihim na ito, mas kakaiba si Jackie na nakuha tungkol sa panloob na lambak. Galit na sabi ni Elder Maurice, hindi nakakagulat na ang lalaking iyon ay nasa mood pa ring uminom ng tsaa. Pinaghandaan na niya. Gayunpaman, ano ang mali kay Bradley? Hindi niya talaga gusto ang isang bagay na kamangha-mangha gaya ng Inner Valley. Bigla siyang nasa Sky Peak Pavilion at isa sa mga alchemist nila. Anong uri ng lugar ang Sky Peak Pavilion? Hindi pa sila nakagawa ng anumang kilalang alchemist dati, kaya bakit niya pipiliin ang lugar na ito? Lalong nagalit si Elder Maurice habang iniisip niya ito. Nagpupumiglas na rin siya kahit mahina ang boses niya. Kumunat ang noo ni Mr. Zane at galit na sinabi, talagang may nangyayari sa likod ng mga eksena na. Hindi alam tungkol sa. Hindi namin iyon gaanong inisip noong panahong iyon dahil marami ng mga masters. Phoenix Valley, ngunit hindi ko inaasahan na nakatayo siya sa tapat namin, tinutulungan ng Sky Peak Pavilion. Labanan ng aming mga mapagkukunan. Medyo nagdilim ang mukha ni Elder Maurice, ang Middle Province Alchemist Alliance ay palaging ang pagtitipon. Lugar para sa mga alchemist ng Middle Province. Ang bawat solong alchemist ay lalaban ng napakahirap para makapasok sa alyansa. Gayunpaman ang batang ito ay sinusubukang lumaban sa butil. Kung sinisiraan niya tayo ngayon, sisiguraduhin kung magbabayad siya. Elder Maurice. Ay hindi ka pani-paniwalang galit na galit. Napakaraming variable sa puntong ito. Kahit na hindi pa nagsisimula ang pagsusulit, nag-aalala na si Elder Maurice sa huling resulta. Nakaturo ang lahat, sa paligsahan sa araw na iyon na lumalabas sa kanyang kontrol. Pagkatapos niyang bumantong hininga ay bigla siyang napalingon kay Jackie at sa iba pa. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Jackie. Bago bumulalas, ang unang pagsusulit ay tumutukoy sa kabuoang mga marka ng lahat. Hindi mo kami dapat hilahin pababa. Naiintindihan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.